panukalang batas ay sinusulong ni Senador Lito Lapid na naglalayo na limitahan ang bigat ng school bag ng mga batang estudyante. Sa dami kasi ng kanilang dala, ang mga estudyante nagkakandakuba na, lalo na yung mga maliliit na bata. Nakatutok si Claire Delfin. Maliliit na batang karga-karga ang mga malalaking backpack. Karaniwang eksena ito sa mga eskwelahan. 5 books at 6 na notebooks ang laman ng kanyang bag na kung titingnan mo ay nasa mga siguro 3 kilo ang bigat para sa isang 6 na taong gulang na ganito kaliit na si John. Dapat po ang mga bata sa isang araw, 2 books lang po sa isang araw, kaya 3 para hindi naman po nakukuba. Ang mga guro gusto rin daw nilang tapyasan ang bitbit na libro ng mga bata, pero wala namang kami ditong locker para pag-iwanan nila ng kanilang mga aklat. target ng panukalang batas ni Senator Lito Lapid, limitahan ang bigat ng mga school bag ng mga bata. Sa pag-aaral daw kasi ng University of Free State sa South Africa, long-term spine damage ang resulta ng pagbibitbit ng mabigat na bag. Overweight ang bag na lagpas sa 15% ng timbang ng bata. Halimbawa, ang batang 20 kilo ang timbang, hanggang 3 kilo lang dapat ang bibit-biting bag. Ang DepEd di pa raw nakita ang bill. Gayunman, suportado nito ang hakbang na bawasan ang school bag load. Pero kung ang orthopedic surgeon na si Dr. Andrew Tabera ang tatanungin, sa kalamnan at hindi raw sa gulugod ang nai-stress ng heavy backpacks. Maliban daw sa may mga pre-existing spine conditions, muscle tear lang daw ang epekto nitong napapawi naman daw tuwing nagpapahinga ang tao. Hindi alarming in a sense that it will cause essentially pathology in the spine of the child. No? It won't alter the skeletal configuration of the child. Wala rin daw hard and fast rules sa kung anong bigat ang pwede lang ipabitbit sa bata. Di raw kasi ang timbang o laki ng bata ang sukatan sa lakas nito. It depends on the constitution of the child. You see some people or some children who are small but they're very strong. Diba? Hindi natin maitatago yun. Yun yung tinatawag na medyo wiry yung mga bata. Bata kang katawan. Kung di raw maiiwasan ang mabibigat na school bags, isabak ang mga bata sa physical activity o outdoor sports upang mapalakas ang kanilang butot kalamnan. Payo naman ng ibang eksperto, piliin ang bag. Meron dapat itong malalawak na padded straps para maipamahagi ang bigat sa mga balikat, waist strap para mailipat ang ibang load sa balakang, at di dapat mas malaki sa likod ng bata ang laki ng bag. Kasing halaga dapat ng edukasyon ang pangangalaga sa kalusugan ng ating mga bata. Importante na lumaki silang hindi lang matatalino, kundi malulusog at ligtas sa sakit. Claire Delfin, Nakatutok, 24 Oras. Sa Kamara naman, isinusulong na gawing regular na empleyado na may regular na sweldo ang mga driver at konduktor ng bus. Sa kasalukuyan kasi porsyentuhan ng kanilang kita, kaya madalas mag-unahan sa kalsada. Nakatutok si Mark Zambrano. Walang oras na dapat masayang. Walang pasaherong palalagpasin. Kaya naman kung minsan, ang biyahe ng mga nagmamadaling bus, sa mga aksidente tuloy na uuwi. Kwento ng driver na si Mario at konduktor niyang si Jello. Nakadepende sa dami ng biyahe at pasahero ang kita nila. Ang arawang sahod kasi ng isang driver, 7% nakabuo ang kita ng bus. Habang isang konduktor, 7% ng kita ng bus ang inuuwi. Pero bago pa makakobra, ibabawas muna sa kita ng bus ang ipinangkrudo at mga pambayad sa traffic violation ticket ng mga bus. Kaya naman swerte ng makatig 1,000 pisong kita sila sa buong maghapong pagpasada. Depende sir kung magkano sa arawan, gano'n, ay buwanan. Kasi pag dito sa amin ngayon, napipilitan kaming umilalim. Yung mga huli naman ng namin dito. Para sa akin, pabor ako dun. Bakit? Kasi minsan po pag trouble kasi yung bus, minsan kung magiging fix yung namin, sahod namin, kahit matrouble yung bus, as in may sahod na talaga kami. Kaya naman panukala ni Nabayan Muna Party List Representative Teddy Casino at Anak Pawis Party List Representative Rafael Mariano, gawing regular na empleyado ang mga driver at konduktor. Iuutos itong ipako ang sahod ng mga driver at konduktor nang hindi bababa sa minimum wage, para hindi na nila kailangang magmadali lagi para lang makakota ng kita. Pati oras ng pagpasada nila, ililimita sa hanggang 8 oras lang para di mapagod ang mga tsuper at makaiwas aksidente. Nagluluwal ho yan ng matinding kompetisyon at unahan sa kalsada at nagpe-pressure sa ating mga bus drivers minsan na magtrabaho ng hanggang 16 to 20 hour
hours para lang kumita ng sapat. Pero ngayon pa lang, tutol na ang provincial bus operators. Dahilan nila, komplikadong ipatupad ang batas na ito sa kasalukuyan. Yung sistema ni Eddie Casino, pwede to, ideal ito, kung ang sistema ng ating pampublikong sasakyan ay hindi deregulated, no? Yung i-regulate natin semi-monopoly, ideal ito kung ang operation ng mga bus subsidized ng gobyerno. Handa naman daw ang PIBO at makipag-usap sa LTFRB upang tiyakin ang mga pwedeng gawing paraan para maisaayos ang patakbo ng bus line sa bansa. Mark Zambrano, Nakatutok, 24 Oras. Chika Minute! Pinatunayan ni Iza Calzado na may ibubuga rin siya pagdating sa pagpapaseksi. At sa kauna-unahang pagkakataon, nagtupi si Iza para sa bago niyang programa dito sa GMA. Yan ang chika ni Lars Santiago. Horror Queen ang tawag kay Iza Calzado dahil karamihan ng movie project na napupunta sa kanya ay horror. Kung hindi siya ang tinatakot, ay siya ang nananakot. Katulad sa bagong pelikula niyang White House. Isang misteryosang nilalang ang ginagampanan ni Iza na nakabantay sa isang haunted house sa Baguio na pinagdarausan ng isang reality show. Basta ako'y nagmamasid lang, tahimik na tinitignan ang mga nangyayari sa buhay ng mga contestant, lalong-lalo na kay Gabi. Pero hindi lang horror queen si Iza, kundi magiging isa na ring beauty queen. Ito ay sa ginagampanan niyang papel sa bago niyang primetime soap sa GMA. Sa plug pa lang ng The Beauty Queen, sexing Iza na naka two-piece na ang makikita. First time niyang nagsuot ng ganito sa harap ng kamera. Minsan lang naman minsan lang. Maybe it's also about time. At promise naman nila na alagaan nila kami. At yun lang naman din ang importante. Pasalamat ni Iza, dumating ang The Beauty Queen sa panahong nakapagpapayat na siya. Ilang buwan na ring tumatakbo at nagbubuhat ng weight si Iza. I just came from Camsur nung Sunday. There was an international marathon. I did not, however, do a marathon, but I did my very first 10-kilometer run. And it was a challenge. But I was happy kasi mga 1 minuto lang yung lamang ni Aga Mulak sa akin. Ano naman kaya ang sabi ng boyfriend ni Iza na si Atticus King sa kaseksihan at sa pagiging health buff ng aktres ngayon? Of course, he's very happy. Yun lang. And proud of what I have accomplished. And I'm always grateful also to him kasi malaking bagay din na yung, di ba, parang mahilig din sa workout. Handa na rin kayang mag-post ng sexy sa magazine si Iza. Depende siguro sa concept or depende din sa magazine. Makikita nyo na lang pag pumayag ako, ibig sabihin, yun pala. Lars Santiago, updated sa Showbiz Happening. Mamaya habang humahataw ang international career, Charis hindi nakalimot sumuporta sa kanyang mga kababayan sa Cabuyao, Laguna. Abangan nyo yan. Susunod! Aktwal na pagguho ng lupa sa bansang Colombia, kuwang-kuha sa kamera. Congresswoman Gloria Arroyo nagpaunlak na ng panayam pero ilang tanong iniwasan pa rin. At pambato natin sa Miss World Beauty Pageant. Naiyak sa send-off ceremony para sa kanya. Tutukan lahat ng yan dito sa 24 Oras.